Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang masakit na talo sa Game 7. Ang Denver Nuggets head coach Michael Malone ay mainit nga ang ulo sa post-game interview. Natanong siya kung gaano nga daw kahirap na tanggapin ang talo na ganito lalo na't lumamang na sila ng 20 points. Sagot ni Malone ay tapos na ang season. Yun nga daw ang mahirap, F being up by 20 at ang tanga umano ng tanong na ito. So ayun nga po mga kaibigan, napagbuhusan pa ng init ng ulo ni Coach Malone ang reporter. Well, kung ikaw nga ang mag-choke ng 20-point lead sa Game 7 sa iyong sariling home court ay talagang iinit nga ang ulo mo. Lalo na't binabalikan nga siya ngayon ng mga fans na hindi nagustuhan ang tabas ng kanyang dila noong magkampiyon sila and all throughout the season. Nanlamig nga talaga ang Denver Nuggets sa second half. After being out by 20 ay tila ba naubusan sila ng gasolina. Si Jokic nga ay nagsettle na din sa mga 3-point shots. Sinyales na pagod na ito matapos na maglaro ng almost 47 minutes. At ganun din nga si Jamal Murray. Ngunit ang naging issue nga nila ay ang tulong ng others. 34 points, 19 rebounds, 7 assists si Nikola Jokic at 35.6 rebounds si Jamal Murray. Si Michael Porter Jr., Aaron Gordon at KCP ay nagtala lamang ng combined 16 points sa game na ito. Mahihirapan nga talaga sila manalo kung ganito ang sitwasyon. Habang ang Minnesota Timberwolves naman ay naging blessing in disguise nga sa kanila ang 5 early fouls si Karl Anthony Towns dahil nabigyan nga ng minuto si Naz Reid na agad na gumawa ng matinding impact offensively and defensively. Lahat na nga pagod kanina ngunit fresh na fresh pa nga siya at pinakita niya ang kanyang pagiging 6-man player of the year. Sa ngayon nga kahit anong ilit ng ulo ni Coach Michael Malone ay wala nang magbabago. Laglag na ang Denver Nuggets at spectator mode na lamang sila ngayong West Finals. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Indiana Pacers. Kanina nga ay tinapos sila ang season ng New York Knicks kung saan ang kanilang starting 5 ay lahat gumawa ng 17 points o higit pa. All throughout the season ay ito nga ang identity ng Pacers at yan nga ay ang teamwork at balance effort. More than 5 players scoring double digits at lahat talaga may ambag, palagi nga silang ganito. Ganun pa man madami nga sa social media na sinasabi na swerte lang umano ang Pacers dahil panay injured na mga team ang nakakaharap nila. First round pa lang nga daw ay laglag na sana sila kung hindi lang Bucks na may injured na Giannis at Damian Lillard ang nakaharap nila. Sa second round naman ay no Julius Randle, Bogdanovic, Mitchell Robinson at hindi din 100% si OG Anunoby, Jalen Bronson at Josh Hart sa ibang mga games. Ganun pa man ay tama lang nga ba nasabihan nito ang Pacers lalo na't hindi naman nila kasalanan kung bakit nagtamo ng injury ang mga players na nabanggit natin. At kung titingnan nga natin ang kabilang bracket, ang Celtics ay Miami Heat na may injured Jimmy Butler ang nakalaban sa first round at Cavs na may injured Jarrett Allen at Donovan Mitchell noong games 4 and 5 naman sa second round. Sa playoffs nga halos lahat ng teams ay may iniinda na injury, kaya naman madami ang nagsasabi na dapat nang tapusin ang series in 4 or 5 games kung may kakayahan lang din naman upang makapagpahinga at maiwasan ang mga unnecessary injuries. Kayo mga kaibigan, ano ba ang opinion nyo tungkol dito?